Habang nasa airport, napaisip si Shin sa sinabi ni Slar sa kanya. Tahimik niyang sinabi sa sarili na kailangan niyang maging mas mahusay, maging karapat-dapat na partner. Tinawag niya si Sakamoto at seryosong sinabi, kapag kumuha tayo ng entrance exam, i-promise mo sa akin na hindi mo ako tutulungan. Ayokong umasa sa'yo, gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya ko. Mabilis ang naging tugon ni Sakamoto, sige, basta make sure na hindi ka mabibigo. Bumalik ang eksena sa laban ni Shin at Germaphobe. Nagulat ang Germaphobe at nagtataka kung paano nalalaman ni Shin ang bawat galaw niya. Sinabi pa nito na baka swerte lang ang nangyayari. Muling hinamon ni Shin ang bata, at agad naman itong umatake, sinipa siya gamit ang blade na nasa sapatos. Pero kahit paulit-ulit ang pag-atake, hindi nito matamaan si Shin. Sa isang mabilis na galaw, sinipa ni Shin ang bata sa sikmura. Ngunit may plano pala ito. Sinabi ng bata, kapag hawak-hawak na kita, hindi mo na maiiwasan ang mga atake ko. Subalit hindi pa rin ito umepekto kay Shin. Ang hindi alam ng bata, nababasa din ni Shin ang nasa isip niya. Dahil dito, pinutol ni Shin ang blade sa sapatos ng bata. Dahil dito napasigaw ang bata, dalian mo na, patayin mo na ako, tanda. Sumagot si Shin ng mariin, hindi ako papatay dahil lang sa entrance exam. Saka sinabi mo kanina, 14 na taon ka pa lang, di ba? Kukuhanin ko na lang ang mga bala sa'yo. At hindi ako papatay ng bata. Biglang napaiyak ang bata habang hawak-hawak ang mga bulet at sinabi, matanda ka na, di ba? Hindi mo ba ako dapat pagbigyan? Bayaran mo yung sinira mong weapon ko. Hindi makapaniwala si Shin sa asal at mga sinasabi ng bata. Napaisip siya at nasabi, ganito na ba talaga ang mga kabataan ngayon? Dagdag pa niya, kung babagsak ka dito, kunin mo na lang ang license mo sa external exam. Pero agad na sumagot ang bata, hindi ko naman kailangan ng license. Ang gusto ko lang, makapasok sa JCC. Kailangan ko ng maraming koneksyon doon para makasali sa The Order. Nagulat si Shin at napatigil bago magtanong, paano mo nalaman ang tungkol doon? Biglang may isang lalaki na lumabas mula sa overhead bins ng eroplano at mabilis na kinuha ang mga bulet ng bata. Pero bago pa man ito makatakbo, agad siyang inundayan ng malalakas na suntok ni Shin sa mukha. Matapos iyon, tumingin si Shin sa binatilyo at mariing sinabi. Kung gusto mong sumali sa The Order, hindi koneksyon ang kailangan mo. Ang tunay na kailangan mo ay the ultimate set of skills. At asahan mong makakasali rin ako doon. Ibinigay ni Shin ang isang bullet pabalik sa binatilyo at sinabing. Sapat na yan para makapasok ka sa first stage ng exam. Pinagbabaril ni blue-haired bebe ang mga tao sa paligid niya, ngunit halatang nag-aalala dahil hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nakukuhang bullet. Sa gitna ng kaguluhan, tinawag siya ni Sakamoto habang kalmado itong kumakain ng spaghetti. Tinanong niya, sino ang nagturo sa iyo kung paano humawak ng baril? Hiniram ni Sakamoto ang baril mula sa babae at ipinakita kung paano ito dapat gamitin. Pagbalik niya ng baril, ipinaliwanag niya. Panatilihing relax ang pulsuhan laban sa handguard. Namangha ang babae sa malinaw na paliwanag ni Sakamoto at hindi makapaniwalang pareho lang silang mga rookie pa lang. Nagtanong siya, ano nga ulit pangalan mo? Taro. Sagot ni Sakamoto. Nagpakilala naman ang babae, ako si Akira. Samantala, sa kabilang bahagi ng eroplano, isang lalaki ang nakarinig ng putok ng baril. Mahina siyang napabulong, matatag ang kamay ng taong yon. Maya-maya, ilang kalalakihan ang sabay-sabay na sumugod sa kanya. Subalit wala ni isa man ang nakaabot, lahat ng atake ay kanyang naiwasan. Habang inaatake, nagawa pa niyang kuhanan ng video ang mga ito na para bang wala lang. Ibinagsak niya ang isang bullet sa harap ng mga candidates, at sa isang mabilis na galaw, ginamit niya lamang ang isang clapperboard bilang sandata. Sa isang iglap, natanggal niya ang mga ulo ng kalaban ng walang kahirap-hirap. Ngumiti siya at sinabi, buti na lang nag-apply ako bilang examiner, inaasahan kong makakakuha ako ng magagandang shots ngayon. Sa puntong iyon, ipinakilala niya ang sarili, isang miyembro ng The Order, si Kanaguri, isang filmmaker. Nagsalita ang piloto ng eroplano at inanunsyo, sa 360 na kandidato, 63 na lang ang natitira. Mayroon pa kayong 30 minuto bago tayo makarating. Samantala, patuloy na sinusundan ng binatilyo si Shin, pilit na tinatanong kung bakit ba siya sumali sa exam.
Habang nag-uusap ang dalawa, hindi nila namamalayan na matagal na pala silang kinukuhanan ng video ni Kanaguri. Tahimik na nagkomento si Kanaguri habang nakatutok ang kanyang kamera. Napakabata pa nila para sa ganitong uri ng buhay. Napansin siya ni Shin at agad niyang nakilala dahil sa hawak-hawak nitong kamera. Nagtaka ang binatilyo at nagtanong, sino ba siya? Sumagot si Shin, paanong hindi mo siya kilala? Siya si Kanaguri, ang founder ng Murder Films. Salamat sa kanyang kakaibang paraan ng pagkuha ng mga eksena, nagmumukha itong authentic at kamangha-mangha. Siya si Kanaguri, ang pioneer ng Hitman Films. Nagtanong pa ang binatilyo, anong ginagawa niya rito? Sinagot siya ni Kanaguri, hindi pa ba halata? Kinukunan ko na ang susunod kong pelikula. Agad hinila ng binatilyo si Shin palayo kay Kanaguri, ayaw niyang mapabilang sa mga shots nito. Naiinis pa niyang idinagdag, ang mga movies, overrated na. Mas mabuti pang manood ng videos online. Nalungkot si Kanaguri sa mga narinig niyang salita laban sa pelikula, ngunit agad itong naging seryoso. Mariin niyang sinabi, sinumang uminsulto sa mga pelikula ay mamamatay. Sa isang iglap, umatake siya kina Shin. Ginamit agad ni Shin ang kanyang ability, ngunit laking gulat niya nang mapansin na ang mga nakatakdang galaw ay kayang baguhin ni Kanaguri. Bigla, isang bala ang tumama kay Kanaguri. Dumating si Sakamoto kasama si Akira. Nang makita sila, nanlaki ang mata ni Kanaguri at sinabing, perpekto ka, gusto kitang gawing main karakter. Sa mabilis na galaw, bigla siyang lumitaw sa likuran ng babae at bumulong, ikaw ang aking pangunahing tauhan. Agad umatake si Sakamoto, ngunit mabilis na nakaiwas si Kanaguri habang kasama ang babae. Nagawa pa niyang agawin ang mga bullet ni Shin at Sakamoto. Ngunit hindi pa rin kontento si Kanaguri sa mga footage na kanyang nakuha. Kaya, sa isang nakakagulat na hakbang, binaril niya mismo ang piloto ng eroplano. Habang bumabagsak ang eroplano, mabilis na kinunan ni Kanaguri ng video ang mga candidates habang sila ay lumulutang sa loob ng cabin. Hindi sinasadyang mahawakan ni Akira ang pisngi ni Sakamoto na nagdulot ng kaunting komedya sa sitwasyon. Gayunpaman, hindi pa rin kontento si Kanaguri, ayon sa kanya, hindi raw ito magiging interesting para sa audience. Dahil dito, pinasabog niya ang eroplano. Habang nahuhulog ang mga kandidato, iba-iba ang naging reaksyon nila, ang ilan ay nagpapanik, samantalang ang iba ay nananatiling kalmado. Mapapansin ding ang mga examiners ay may dalang parachutes. Isa sa kanila ang nag-aalala, dahil baka siya ang masisi kung sakaling walang makaligtas na kandidato. Subalit, nakaisip ng ideya ang babaeng examiner, bakit hindi na lamang nilang gawing official ang pangyayari at ipahayag na ito ang second stage ng exam? Agad namang pumayag ang lalaking examiner. Ipinahayag niya sa mga kandidato na nagsisimula na ang ikalawang yugto ng examination. Ang kanilang misyon, makaligtas sa pagbagsak at kailangan may dala kayo kahit isang bullet. Napasigaw si Kill Baby, nagtatanong kung bakit napakaiba ng exam ngayon kumpara sa mga nakaraan. Samantala, nananatiling kalmado si Genius Boy. Ipinaliwanag niyang posible pa ring makaligtas kahit wala kang parachute. May mga nakagawa na raw nito dati. Kinuwenta niya ang taas at bilis ng pagbagsak at tinukoy na mayroon pa silang 2 minuto bago tuluyang tumama sa lupa. Habang patuloy na nagaganap ang kaguluhan, napansin ni Sakamoto na tuloy pa rin si Kanaguri sa pagkuha ng footage. Agad niyang inifocus ang kamera kay Akira at tinanong kung paano nito malulusutan ang ganitong uri ng krisis. Huminga ng malalim si Sakamoto upang magbigay ng puwersa at sinipa si Kanaguri, ngunit ang tunay niyang layunin ay makuha ang bullet na pagmamay-ari nito. Samantala, pinaalalahanan ni Shin ang lahat na dapat nilang ituon ang atensyon sa kung paano sila ligtas na makakarating sa lupa. Kinuha ni Sakamoto ang kanyang apron at sinabing huwag mag-alala, dala niya ito bilang in case of emergency. Sinubukan niya itong gawing parachute, ngunit hindi ito naging sapat. Namangha si Akira sa pagiging kalmado at maabilidad ni Sakamoto kahit nasa gitna ng panganib. Sa puntong iyon, sinabi niya sa kanyang sarili na hindi rin siya susuko. Inisip niya ng mabuti kung saan siya magaling, at bigla niyang naalala ang mga panahong nagpatahi ang kanyang ina ng butones ng damit sa kanya. Nagkaroon siya ng ideya. Agad niyang sinabi kina Sakamoto at Shin na hubarin ang kanilang mga damit. Walang pag-aalinlangan nilang ibinigay ito sa kanya. Pananahi ang hilig ko, giit ni Akira,
at mabilis niyang tinahi ang mga damit upang makabuo ng improvised parachute. Namangha ang lahat sa bilis ng kanyang kamay. Nang matapos ito, hinawakan nila ang mga dulo ng parachute at unti-unting bumagal ang kanilang pagbagsak. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat upang ganap silang makaligtas. Sa nalalapit nilang paglapag sa dagat, sumigaw si Shin upang tiyakin na unahin nilang ibagsak ang kanilang mga paa. Matagumpay nilang narating ang tubig, ngunit napagtanto ni Akira na hindi pala siya marunong lumangoy. At to the rescue naman agad si Sakamoto upang sagipin ang babae. Pagkatapos nilang makaligtas at marating ang tabing dagat, halos hindi makapaniwala ang grupo na buhay pa sila. Inakala nilang doon na matatapos ang lahat. Sa gitna ng kanilang paghinga ng malalim, galit na sinabi ni Mafuyu na dapat nilang patayin ang film director na naglagay sa kanila sa panganib. Sumang-ayon si Shin at idinagdag na hinding-hindi na niya papanoorin ang anumang pelikulang gagawin pa nito. Habang nag-uusap sila, napansin ni Akira ang isang bullet na nasa buhangin. Agad sinabi ni Shin na kunin na lamang niya ito. Sinang-ayunan din ni Sakamoto at idinagdag na sa pagkakataong ito, nararapat lamang kay Akira mapunta ang bullet. Napangiti si Akira, tinanggap ang bullet, at taos-pusong nagpasalamat sa kanilang lahat dahil nakapasa siya sa second stage ng exam. Napansin ni Sakamoto nang malapitan ang tahi na ginawa ni Akira. Pinuri niya ito, sinabing napakasinop at pulido ng pagkakagawa, lalo na't naisagawa pa niya ito sa gitna ng kanilang pagbagsak mula sa kalangitan. Napaisip si Sakamoto, sino ba talaga ang babaeng ito? Ilang sandali pa, napansin nila ang isang barkong papalapit sa kanilang kinaroroonan. At sa deck ng naturang barko, nakatayo ang isang babae, may nakasabit sa kanyang bag na isang keychain figure, na si Sakamoto mismo ang nakalarawan. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.